Balita Takan! Hindi ko Okay. So, ayun, as promised for this new episode, Na-promise namin. ay magbabasa kami ng di naman top 3, mga top 4 na comments from previous episode. So, ang napili namin ay, drumroll. Go na, Zoe. Ay, ako ba? Ito kasi. Ay, sabihin mo muna anong episode to. Ano episode? Baka manghula sila ko lang. Wala sila. Baka hanapin din nila eh. Ito ay part ng Season 2, Episode 4 natin, Death and Rebirth, When Letting Go Becomes a Beginning. So, yung comment niya is, it was an experience. You made us feel the pain and beauty of starting anew. Truly inspiring. I really felt the part about the things in life that don't always go as planned, but it's true. In reality, we just need to open our eyes and minds. There's always a way to lighten the weight we carry. Maybe we've just been too focused on the negatives to see the beauty still around us. English. Parang teacher ang atake ni Zoe. Alam mo yung nagtuturo ng English na ano? Di ka pwede magtagalog. By profession kasi siya eh. May passion niya naman. Pag nagtagalog ka, By piso. profession kasi yung ganap niya. Ano daw sabi in short? Summary mo. Kasi thank you siya. Yun lang. At maganda daw. Maganda yung English kasi. Thank you po. Pero lately kasi napapansin namin na pahaba yung comments nila. Nag-share din sila ng mga experiences nila na related dun sa topic na pinag-uusapan namin. So, more sharing pa sana yung mangyari sa Comsec para para malaman din namin ano mga pinagdadaanan nyo in life. Thank you so much. Parang ano lang siya, validation din siya na we're not the only ones na nakaka-feel nung mismong ganon. At some point, nagiging valid yung, nagkakaroon ng purpose yung mismo nagiging topic natin, yung maging, may sense at all. Kasi, sabi nga nila, di ba, hindi lagi nabibigyan ng exposure yung mga ganong klaseng bagay. Kasi mas madalas binibigyan na lang natin ng idea na parang, ay, dagdag isipin lang yan. Dagdag problema lang yan. So, going back sa mga comments, ito naman, sabi niya dito ni Ange Asun. Memorize na yun. Memorize niya lang. Ang ganda ng topic nyo. Totoo. Hindi lang pala literal na multo ang nakakatakot. Minsan yung mga multo sa buhay. Buhay natin tulad ng regrets, failures, or chances we didn't take. Yeah. Sila yung tahimik pero mabigat dalhin. Nakaka-reflect tuloy. Salamat sa ganitong usapan. Very relatable. Siguro dahil totoo yung sinasabi nilang laging meron tayo excess baggage na dala. Yeah. No, yung hindi yung kahit anong gawin natin, meron laging nabibit-bit kahit saan man tayo pumunta na minsan hindi nila natin pinapansin, hindi natin binibigyan importansya, hindi natin pinag-uusapan. Kasi nga iniiwan na natin siya sa idea na mas marami yung time natin sana gusto natin masaya. So nagiging exchange baggage na lang siya. Yung kay Alessandra Villadriego. Doesn't easy. I hope we get to see you later at Mega Mall. We saw that you have a schedule there. Also, I hope Zoe and Brian will be there too. Okay, gusto ko yung basahin kasi gusto kong mag-explain. Kasi nung day na yon, pumunta daw talaga kayo. Hindi ko lang sure kung kayo lang yon. Pero may mga pumunta daw talaga. Tapos green it si Ate MJ. Tapos wala daw ako. Pero nandun si Zoe and Brian, as far as I remember. Pero nagpunta ako kasi second mass na. So kung mapapansin nyo man, kasi madami din kaming mga listeners na nagpupunta na madalas wala ako. So, sobrang busy ko po talaga ngayon, guys. Pero hindi po ibig sabihin na magkaaway po kami nila Zoe. Pero sobrang busy ko lang. Kaya kung minsan, hindi pala minsan. Madalas, wala ako sa Mega Mall or sa San Felipe kung nagsisimba kayo. Wait lang, sorry natawa ako kasi napindot ko yung reply. Tapos ito pala yung comment na meron sila exchange na conversation na i-outfit and makeup check daw nila tayo. Pressure! Kaya natawa ako. So, parang naisip ko, hindi ako pwedeng nakapajama lang pag lumalabas. Nagugulat ako, may nag-hi sa akin sa kalsada. Nakapajama lang ako. Oo nga. Anyways, ito na po ang ating last comment for this episode. Sinubukan ko sana mag-step up para mag-lead din ako sa group namin. Baka hindi ito nasira. I commend you guys for doing everything para magstay sa inyong grupo kasi yan naging issue namin.
na masyadong pinahalagahan ang mga old members na kahit bias na, ay sila pa din mahalaga. Kasi yung tinatawag na seniority, ang priority Yung na totoo, kahit Fly, sila paano naman ka ang sumisira sa viso Hirap niya na ata eh. Gay. Gumagano siya. Gumagano. Hey! Ayun. So ano, in short? In short, wala, parang In nag-reflect. short, long siya. Nag-reflect lang din siya sa nangyari sa organization nila, siguro sa core din nila in particular, na parang, kumbaga, naalala niya lang na kumbaga... Hindi siya madugtungan. Hindi. Parang, kung yun yung sanang ginawa nila before, baka naiba yung, naiba yung tahak. Ayun, yung dynamics ng organization nila. Thank you so much, guys, sa inyong comments. So, kung naku-curious ang iba dyan, panoorin niyo yung last episode. Comment Yeah, more. that's true. That and Rebirth. Alright! So, ano ang pag-uusapan natin for today's episode? So, ito The floor is yours, madam. So yun. Hindi naman. Siguro pinakamagandang ganap naman natin ngayon, let's talk about lines. Boundaries in life. Why? Kasi, let's be honest, madalas hindi, may mga ganap tayo sa life natin na nagiging, oo, sama na lang. Minsan may mga pala desisyon na lang tayo nagiging ganap sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, di ba? May mga desisyon na hindi naman natin nabigyan ng sagot pero nandun na tayo. Yeah. May mga plano na hindi naman tayo kasama pero nandoon na din tayo. May mga ganap sa buhay natin na hindi natin ine-expect kasi napunta na tayo. Pero may mga punto din kasi sa life natin na nagsasabi na mga tao, like for me, pag nagiging usual to, siguro yung pag nakita nilang senti yung mga pinopost mo, you share mo. Some people, some friends might message us, sisend nila tayo ng, how are you? Are you okay? Ganito, ganyan. But eventually, magsasabi din sila ng, hey, no matter what happened, nandito lang ako. It's just that meant mo ka, yung pwede ko matulong sa'yo. I care for you. I love you. I miss you. But eventually, may idea ba tayo talaga sa bawat taong kasama natin? Ano yung boundaries ng bawat isa? Is there a thinner line how to explain yung mismong bawat boundaries natin in life? Kasi yung culture, parang lumaki, like for me, ibang era na rin naman tayo siguro kasi pasok na rin naman ako doon sa millennial part, na parang nagiging na karamihan yung tough love, na lahat ng ganap mo na desisyonan na. Gets. Excuse me po, na lahat ng ganap mo mismo sa school, ganap ng ganitong oras, matulog, yung ganitong sistema, ito ang gagawin mo, lahat yun na plano na. But, wala bang way para malaman natin mismo kailan tayo pwedeng mag-say no? Thus, saying no to them, hindi na natin nire-respeto sila, or vice versa. Pag nag-no ba tayo, hindi nila kayang irespeto yun. So, in any terms to atin. Yeah. So, I'll give example na lang. Kasi it happened once nung high school ako. Since boundaries is really like a big topic na ang daming masasakop. So, sa akin kasi ang nangyari is like a material boundary. Nung high school ako, nakwento ko naman na lagi ako like yung hatakin mo lang, sama ako. Palad ka rin. Oo, ganon. Or yung tanungin mo ako ng ganito, bibigay ko agad. So, it happened about like assignment kasi yon nung high school kami. So, magkaroon kami ng assignment sa isang subject and then may friend ako na nanghiram sa akin para nanghiram nung assignment, sagot ko sa assignment, para humuha lang daw ng idea doon sa sagot ko. And then, nangyari na, nung nagpasahan, syempre, nag-check yung teacher, kinausap ako ng teacher. Like, pinaiwan ako doon sa classroom. Tapos, pinakita niya sa akin yung paper namin na same yung answer. Parang nakwento mo na yan nung last episode. Same yung answer. Ako, kilala nila kasi hindi po sa pagmamayabang. Nung grade 8 kasi, Konti lang, no? Patingabang lang. parang nag-excel naman yung grades ko sa mga subjects. And
luckily, naging top 1 ako nung year na yon. Kaya naguluhan sila na ang nauna kasing nakitang papel is dun sa friend ko. So, nung nakita yung akin, it turns out na ako yung Ikaw yung nangopya. mukhang nangopya. So, ako yung na-zero. Na-zero yung score. Kinausap niya ako. Tapos, hindi ko alam kung anong ire-react ko that time kasi sobrang bait ko pala. To the point na hindi ko alam na nakakasama rin pala sa akin yun. Yung todo bigay lang na para makatulong sa iba, pero sa akin, nagba-bounce back yung negative na kinalalabasan. So, since that day, para sa akin, mahirap pa rin mag-say ng no sa isang tao. Pero I always think na kung ano yung pwede niyang kalabasan. So, ang limit na sa akin is, once I know na ang effect nito sa akin is pwedeng maging negative, hindi na magbabago yung isip ko. Pag sinabi kong hindi, hindi. So, lalo na kung sa like hiraman ng mga gamit and hiraman ng mga bagay na. So, pero ako mamaya ng baga. So, may 50K ka ba dyan? Hindi ba umabot ng ganun talaga? So, yun yung sa akin. Ako, Ano? Ano ka? Tatransform ako. Parang nakakatakot na talaga to. Kita may board secretary na. Naging Autobot? Ako? Ano nga? People pleaser ako dati. Hindi ko alam, hindi ako sure kung nagbago na ba siya ngayon. Pero sabi kasi nila, nag-improve daw ako. Kasi hindi talaga ako marunong mag-say ng no. Parang ako pa yung nahihiya na mag-no. Na even if meron naman talaga akong rights to say no. Tapos, dati yon. Kasi dati parang gusto kong mag-gain ng favor kasi hindi ko alam kung nakwento ko na yun sa episode ko, pero nabubuli kasi ako since bata. So, wala talaga akong friends. So, palipat-lipat din ako ng school. Siguro nakaano na ako, 10 school na ako. So, hindi talaga ako nagkaroon ng permanent friends. Ngayon na lang, ito, si board secretary. Kasi since high school. Pero kabatch kasi siya ni kuya. Pero ako, sa akin, na parang sarili ko na, alam mo yun, yung parang sarili kong friend na hindi ko nakuha sa connection ng iba. Wala akong naging ganun. So, I tend to parang please people para magkaroon ako ng friends. So, nahirapan ako mag-say ng no. So, yung boundary ko sometimes, hindi pala sometimes, palagi. Kaya lagi akong sinasabihan before nila mami na, ang bilis mong magtiwala. Kaya palagi ako nabebetray kasi ang bilis kong magtiwala. Nito lang, nung ka-work ko siya, tinapat niya ako kasi hindi ko actually na-realize na people pleaser ako. Tapos na-open ko sa kanya na hindi ako open. Pero na-open ko sa kanya. Pero hindi ako open. Pero parang first sa lahat ng pangyayari sa akin ng buong high school and college, first time kong ma-voice out kung ano talagang nangyari sa akin. Tapos sa kanya ko siya nasabi. So parang wala pang nakakaalam nun. Tapos sa kanya ko nakwento kung ano talagang nangyari. Tapos kung anong ginagawa ng mga tao sa akin palagi. Tapos sinabi niya sa akin, people pleaser ka. Tapos doon ko na-realize na, hello, people pleaser pala ako. Masakit siyang marinig. Pero at the same time, na-realize ko rin na, oo nga no. Ganyan. Tapos simula nun, parang nag-stop akong magkuha ng favor sa iba. Nanahimik ako sa SOCMED, hindi na ako nagpo-post, hindi na ako parang natutunan kong maging okay nang wala na akong pakialam sa sabihin ng ibang tao. Kasi parang mas madali siya. Kesa kapag nagpi-please ka kasi para yes ka lang ng yes, tapos hindi mo sasabihin yung side mo sa ibang tao, wala tayong communication, di ba? Kasi hindi na pala okay sa'yo. Tapos, akala ng iba okay siya. Kunwari, akala ni Brian, okay lang sa akin na natutulog siya sa bahay, pero hindi naman pala. Tapos, hindi ko siya communicate. So, paano malalaman ng person na hindi siya okay? Right? Kung hindi ko sasabihin. Yun lang. Parang for me, kung ano dapat yung boundary mo as a person, i-communicate mo rin siya sa ibang tao para aware sila. Kasi, pag may boundary ka, tas ikaw lang yung nakakaalam, tapos ang lalabas, masama yung another person, 'di ba? Pero kung communicate mo siya, meron pang chance na hindi siya gawin ng ibang tao or hindi na siya ulitin ng ibang tao kasi alam niya na.
parang ano kasi yan eh, yung sinasabi mo, parang yung sa condition mo during that time. Is it until now ganyan ka? Hindi ko alam. Ganon ba ako hanggang ngayon? I'm not sure, but based on our experience, maybe nandun ka pa rin sa point, depende na lang sa tao. Case-to-case basis. Case-to-case basis. Siguro Nandun ka pag lang sa super tao. close Yun lang. friends. Kasi, pero yun yung sinasabi natin eh, we allow, we allow what we tolerate. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Sabi nga nila, di ba, hindi kasalanan ng ibang tao na ganun yung pakikitungo nila sa atin. Like for example, labas tayo, ang ine-expect na nila ikaw ulit magbabayad. Because tinrato mo at tinolerate mo ng ganon. So, hindi nila kasalanan at some point na until the end ganon. Kasi hindi ka nag-know eh. Tapos ang mahirap pa nun, mag-run ka sa iba. Which is wrong. Unless magsasabi ka na, MJ, pwede bang ikaw Yes. muna ngayon? Yes. Kasi Be wala honest. ako. Yes. Be honest at some point. Hindi parang, mahirap kasi yung lumalabas na ginagatasan ka lang nila eh. Inaabuso ka nila. Nakikita, hindi natin maiiwasan na may pamilya tayo makakakita ng gano'n na parang, hindi mo sila tunay na kaibigan, inaabuso ka lang nila. Kasi nga, ang family natin, una lagi nilang tinitignan, yung welfare natin, yung mismong paano tayo tinuturing ng kaibigan. Pero, kung tutuusin, meron din tayong fault doon. Diba? But, yung genuineness kasi natin, yun yung mahirap eh. Hindi din kasi natin maiiwasan yung backstory ng bawat isa. Bakit siya umabot sa ganun? 'Di ba? Parang yung ibang tao, meron silang point na kasi lumaki ako nang wala naman akong ibang kasama eh. Lumaki ako na wala akong ibang kausap. So parang naging curious ako, bakit yung kapatid ko merong ganito? Bakit ako wala? Na hindi siya inggit. Yung curiosity mo na nakikita mo lagi na bakit ako hindi pwede pero sila pwede. Iba yung dynamics. Di ba? Kasi it's all about din yung sinasabi nga na parang nagsisimula lahat sa bahay. Nagsisimula lagi sa environment natin. Iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng pinagmulan. But mahirap din yung gina-justify natin lagi na lang. Gusto ko lang naman eh. Gusto ko lang may kasama. Gusto ko lang na ma-feel na, uy, kaibigan din naman ako. Kasi minsan, kahit sa love life, we tend to forget yung worth natin because lagi na lang natin sinasabi na, sige na, sorry. Though, meron tayong valid reason because we want to keep the peace. Yung lagi na lang sinasabi na, sige, sorry. Alam natin sa sarili natin kung ano yung tama at naging mali. Pero para lang manatili yung peace at matapos na lang yung usapan, tayo na yung magi-give up. Yeah. Yes. Part din kasi siya. Well, yung sinasabi mo kanina, Zoe, sinet mo kasi siya sa mindset mo na when I say no, it's a no. Because you want to keep your, alam mo yun, yourself, your respect sa sarili mo, you know your worth at some point. I'm not saying hindi alam ng ibang tao na laging nagsisay yes, yung worth nila. No. Pero, wag nating i-disregard or i-invalidate yung mismong backstory ng bawat isa. Like for me, for example, I mean, ako, even dun sa relationship before, aminado ako, ang taas ng pride ko. Why? Hindi, Ariel. Hindi naman. Pride. Pride. Hindi champion. Naisingit Okay. niya pa yun. Pero, hindi surf. Sa isang galaw mo lang, tanggal ang dumi. Pero, yun yung reality eh. Nung nangyari na parang, bakit? Ba't ang taas ng pride ko? Ba't parang kahit anong kasalanan mo, ayaw mo mag-sorry? I'm gay. I'm part of the LGBT. I'm a transgender. And yet, sino ba magi-stay sa akin? I want to keep the people who can only respect me, who can only give justice dun sa binibigay kong effort, yung worth sa kanila din. Kasi for me, kung hindi ko naman din makukuha sa'yo yun, stop. Kasi hindi ko yun ini-expect sa kaibigan ko na kaya akong lambingin,
kaya kong i-baby at kaya kong, kahit ang laki ko, kaya kong i-treat. Hindi ko naman sinabi, hele mo ko. Di ba? Pero hindi. I'm expecting that because you are my partner. I'm not expecting that to anybody else. I'm only expecting that from you. But, ano yan nagkakaroon ng misconception na parang nasasabihan yung past partner ko na, hey, bakit nag-stay ka dyan? Eh, hindi ka naman niya tinatrato ng tama. Ay, ganun talaga mag-judge yung mga tao ngayon. Yung kahit outside sila ng Yung ka-co-work lang nila. or relationship. Yung ka-co-work lang nila, for example. Alam nila. Oo. Ito yung lagi nila sinasabi, di ba? First impression last. The problem there is, wala kayong alam before that happened. Ano nangyari yung oras na yon, yung ilang minuto bago kami nag-arrive doon, wala kayong alam. Lagi ko nga sinasabi, huwag niyong kalimutan yung word na benefit of a doubt. Kasi lagi niyo sanang inilagay yon, sinasangkalan niyo yon, bago niyo husgahan ng buo. Hindi niyo alam yung tao, hindi niyo alam yung kinalakihan nila, hindi niyo alam kung anong meron sila. Hindi porket ganitong magsalita yung isa, bargas, hindi na siya nire-respeto. Hindi porket narinig nyo yung, partner ni Zoe, for example. Kunyari lang, Zoe. Kunwari lang naman, Zoe. Grabe Sabi yung mo reaction mukha ni mo. Zoe. Kunyari, yung partner Zoe, narinig na, may isang bagong grupo, narinig mismo kung paano sabihan si Zoe, sasabihan siya, Lab, ano ba yung ugali mo? Umayos ka nga. Hey, umayos ka nga na sa bib mo nga, ayusin mo nga yung sarili mo. Ganon siya magsalita. Ang tasabihin na ng mga kakilala nito Bakit na bago. ganyan? Ba't ganyan? Binabastos siya. Yes. Ba't hindi siya nire-respeto? Pero para Bakit sa'yo, parang- ganun kayo mag-usap. No, hindi Diba? nyo alam yung love language nila. Communication. Diba? That's what I'm... Diba? Hindi nyo alam kung anong meron sila. Hindi nyo alam yung dynamics nila. You're not part of the relationship. You should stick doon kung anong relationship lang meron kayo doon sa taong yun, which is friendship. Okay? May boundaries din kayo. 'Di ba yung boundaries, yung friends, yung love life, lahat tayo may boundaries. May hangganan, may line lagi yon. Kaya nga sinasabi ko nung ginajudge ako, anong lagi ko sinasabi sa kanya, nung sa past partner ko, oo nga, ba't ka nga ba nag-i-stay? 'Di ba? Ako tinatanong ko yon. Which is, alam mo sabi niya, alam mo yung worth ko at alam ko yung worth mo. Why? Yun lang may mahalaga sa akin eh. Kasi alam namin pareho kung asaan kami yung mahalaga, hindi yung ibang tao. Kaya dumating kami sa point, may grupo kami, pero alam namin kung sino yung tunay lang naming kaibigan. Meron kaming acquaintances lang, na mga acquaintances lang. Meron kaming friends, at meron din kaming close friends, at meron din kaming family friends. Magkakaiba yun. You have to identify. Yun yung natutunan ko. Na kailangan mo ding matutunan kung saan mo din nilulugar yung sarili mo at yung grupo na pinupuntahan mo. Kasi kung alam natin kung ano yung worth natin, alam natin kailan tayo binabastos, alam natin kailan tayo binabaliwala, kailan tayo tinatarantado. Hindi yung tipong, yun kasi yung lagi kong nasasaksihan sa mga naging kaibigan ko at sa akin din. Hey, hindi porket ganun magsalita, yung tono ng pananalita, may binastos na po. Tsaka alam mo, napansin ko din to may mga standards kasi yung mga tao para sa iba. Okay, so for example, syempre, ang talagang meta, pagka boyfriend ka, dapat ikaw yung nagbabayad, dapat ganito ka, dapat respectful ka, dapat nagsisibak ka ng kahoy, dapat ikaw yung nag-aano sa bahay, dapat inaasikaso mo 24/7 yung jowa mo. Merong mga certain expectations yung mga tao sa ibang tao na kapag hindi nila yun nakita sa relationship, for example, kapatid ko si Brian, tas hindi niya nakita na ganun ako itrato ng jowa ko, ang labas sa kanya, hindi yan para sa'yo. Huwag mong papakasalan yung ganyang lalaki kasi hindi ka niya aalagaan for the rest of your life. Which is, nasaan ka ba the whole time na nasa relationship kami para malaman mo kung rightful ba siya para sa akin or hindi. 'Di ba? Kasi pinapattern nila yung standard nila ng isang tao either dahil ganun sila or dahil sa tingin nila yun yung tama. Paano kung hindi nga yun yung nag-work sa akin? Paano kung gusto ko ako yung nag-aalaga? Gusto ko ako yung kumikilos? Gusto ko ako yung gumagawa ng ganito ng ganyan? 'Di ba? Kasi parang meron tayong certain boundary
na gusto natin for ourselves at merong certain boundary na gusto natin na gawin ng partner lang natin sa atin. Tapos yun yung misconception ng ibang tao sa mga relationship. Kasi because it's easy for them to judge. Kasi nga, hindi sila ganun. Which is why dapat, hindi ka rin ganun. Kasi hindi ka nga ganun. Di ba, Bri? Yeah, tsaka parang ano siya, nagbo-boil down. Ito na naman, kailang episode ng It Boils Down. Ano ba yung binoboil mo? Naglalaga ng salabat. Yan na naman yung purong parang. Ito na naman tayo sa parang, hindi, parang nagbo-boil down siya. Hindi, parang. Hindi parang. So, hindi na siya parang. Hindi parang. Okay, gets. Nagbo-boil down siya doon sa coordination. Sa coordination of meaning. Para babaginin ko lang yung theory na coordination of meaning. Kasi sabi ni Ate Izzy kanina, di ba, parang hindi nagkakaroon ng coordination doon sa meaning ng mga bagay-bagay or kumbaga sa meaning ng borderline. Kasi hindi ko communicate kung asan yung linya. 'Di ba? Kasi kumbaga ito ako, nandito si Ate Izzy, baka nag-overlap yung linya. Parang way ahead na pala ako sa conversation and such. Hindi Siya mo pa pala. alam. Hindi mo pa alam na nagko-cross ka na pala ng line. So, Carried away ka. na-carried away ka na. So, kumbaga, sa coordinated management of meaning na theory, nasa comment section po yung libro. Charit. Hindi mo pa-plug na libro. Sa coordinated management of meaning, parang sinasabi lang niya na meron siyang three concept actually. Yung unang-una, kung ayaw mo ng conflict sa isang conversation o sa karelasyon mo, either friends man yan, either romantic relationship man yan, always say yes. Kasi, yun theory kasi siya. Always say yes. Kasi pag nag-say ka ng no, ulit-ulit lang kayo ng Hindi kayo matatapos. Hindi kayo matatapos. So, kumbaga, may isang conversation na sinabi dun sa libro, parang nag-end lang yung conversation or yung away nila nung nag-agree na lang. Parang nag-make a peace ka na lang. Doon lang no? Doon lang siya natapos. So, doon sa unang concept na 'yon, ma-connect ko lang doon kay Ate Izzy. Doon kunyari sa example niya, kunyari magkapatid kami. Magkapatid kami. Kumbaga, kung hindi siya nag-communicate na hindi, ito kasi yun kuya. Kumbaga, ganito yung relationship namin. Nasaan ka ba nung nandito kami sa relasyon? Paano mo ba siya nasabi na hindi siya pwede sa akin kung ganito yung nangyari at wala ka naman doon? So, you didn't say yes, but you communicated it, you coordinated kung bakit nag-lead kayo doon sa conversation na ganon and bakit naging ganon yung relasyon nyo. So, kahit hindi ka nag-say ng yes, hindi ka nag-agree, nandun yung coordination. Nandun, na-form yung meaning, na-form yung borderline na hindi. Ito kasi kami, and nandito ka, so kumbaga, hindi tayo lapat. Let's meet halfway para nandito yung borderline, same tayo. Coordination and communication, kasi parang dumadating sa punto na hindi tayo pare-pareho ng borders. To be Hindi fair, talaga. Yeah. pwede ba ako mag-disagree? Go. Mas maganda nga mag-disagree kasi theory siya. Communication Ah, theory. Theory siya. siya eh. To be fair kasi, for example, bigyan kita scenario, magkapatid tayo. Tapos you speak about my relationship, for example, na dapat hindi ka ginaganyan kasi ganyan-ganyan. Tapos ako, I know my dynamics, I know my partner. Pero to be fair, may pusa, paalisin nyo yan. Pero, yan. To be fair, for example, to be fair sa part mo, since kapatid kita, ako kasi kilala mo ko. Yeah. 'Di ba? Kilala mo ko, so alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat na makuha ko at kung ano lang yung dapat para sa akin kasi kilala mo ko. But you don't know my partner and I know my partner well. The reason why, for example, paano kung ang reason kung bakit ganun siya sa akin na rooted sa very deep level na hindi ko siya pwedeng sabihin sa'yo. So, hindi ko siya pwede i-communicate sa'yo na ganito kasi yung partner ko. Eh, paano kung yung partner ko kasi ganito yung parents, yung partner ko kasi ganito yung family structure nila. Hindi ko siya pwedeng i-communicate sa'yo para maintindihan mo. That is why, ang gusto kong sabihin is dapat you think before you judge.
'di ba? A certain person or a certain relationship, a certain friendship na bago ka mag-come up to a certain conclusion na dapat hindi kayo mag-best friend kasi hindi kayo click. Bago kayo mag-judge ng ganon, dapat naisip nyo muna, siguro may pinagdadaanan yung tao kaya siya ganito. Siguro, lumaki kasi siya na lola lang yung kasama, lola lang yung kasama, kaya hindi niya natutunan yung mga ganitong bagay. Yeah. May mga ganong factors kasi na dapat na hindi siya, may mga bagay na hindi mo na kailangan i-communicate. Na dapat, hindi ka na lang mag-judge. Dapat yun yung simplest way na gawin mo para maiwasan yung miscommunication. Actually, nandun siya sa pangalawang principle nung yung CFM. Coordinated Management of Meaning. Yung pangalawa kasi, hindi mo naman daw masasabi na, kunyari, pamilya tayo, magkapatid tayo. Mas coordinated tayo when it comes to meanings and boundaries. Ideally kasi. Ideally, dapat ganon. Pero, Nasa loob kayo ng isang Yeah. bahay, you should understand first each other kasi mas malapit kayo. but it turns out, dun sa libro, na figure out sa isang study na mas coordinated pala tayo sa mga friends natin. Parang totoo yung sinasabi nila na it's easy for us to say our whereabouts to strangers. Yeah. Our untold stories to strangers. Why it's so easy to tell stories, alam mo yun, our secrets to them. Why? Kasi totoo yung idea na strangers won't judge you eh. Yeah. Because they don't know you, they don't know your history, they don't know other things. Alam mo yun? Yeah. From, hindi nga kayong close eh, strangers nga eh, totally strangers. Wala at all. Walang emotion kasi. Walang emotional na naka-attach agad. Walang personal na attachment na nandun na tinatawag. But, dun sa theory din na yan, which is yung sinasabi ni Easy, for me kasi parang lumalabas lang naman na the reality ng word na boundaries is not really a rejections. It's not about rejecting people. It's not about rejecting demands in life. No. It's about a personal instructions on how you can understand me, on how, kasi sabi nyo nga, it's about communications, coordinations, things. So I'm giving you a particular instructions about me on how you can understand me. Yeah. Kasi yun yung pinaka nagiging mahirap. Yung wala ka ngang sinabi at all. 'Di ba? Hindi nga natin na-communicate because we're not used to do that. 'Di ba? We're not used to, alam mo yun, give opinions, say other things, magbigay tayo ng kasi nga, mas madalas sinasabi, yung katulad ng unang theory, kung ayaw mo ng conflict, just say yes. Yes ka na Para lang. matapos na lang. 'Di ba? Which is, yun nga yung sinasabi nila eh. Kaya ang daming laging unresolved issues. Nadadagdagan hanggang sinasabi lang nila na, ay nako, wag yung antay maputol yung PC ko. Bakit ka umabot doon? Kasi you allow it as well. Yeah. You allow it na ma-stretch nila yung PC mo. Parang sa isang grupo din, example, hindi ka nag-designate ng task. Hindi ka nag-designate mismo ng gagawin ng bawat isa. So, ang nangyari, it's a one-man team. Na-burnout Burnout ka. Nasunog. Nawalan ng linya yung connections nating lahat. Ang naging pukol, ako lang naman ang gumagawa ng lahat eh. Because hindi ka nga nag-assign. Nagkakaroon ng sumbatan, bilangan. Kasi, it's all about communications. Hindi nagkaroon ng linya, hindi naging malinaw sa akin kung ano ba ang dapat nating gawin para mag-work to. Sino yung magsasaluhan? Pag wala si ganito, anong pwedeng gawin ng isa? 'Di ba? Yun yung maganda sa nangyayari. Lagi namin sinasabi to at lagi nyo din narinig why we're so happy right now dun sa nagiging dynamics namin sa grupo. Kasi We know what to do. yeah, we know what to we know what to do. Sorry. Okay. Dapat Pero pala- ang bottom line kasi, hindi lang din siya sa
friends. Hindi nag-work doon. Nagkakaroon ng boundaries. Parang nga nung Sa sinabi mo family kanina, din. family nga lang din, di ba? Nagsisimula na yung hindi nagkakaintindihan. Kasi ang lagi nila sinasabi, nasa isang bahay kayo, ba't hindi kayo nagkakaintindihan? Magkapatid kayo, di ba dapat kayong una nagkakaintindihan? You never know. Ang hindi kasi natin maalis sa tao, yung iisipin nila na kapag nag-set sila ng boundaries, magkakaroon lalo ng conflict. Kasi nga hindi natatapik sa school, even sa school. Yeah. Hindi natatapik mula nung pagkabata na parang dapat matuto kang maglagay ng boundary mo pagdating sa ganitong aspect, ganitong certain point ng life mo. Dapat habang lumalaki tayo, alam natin yung mismong kinalulugaran natin. Tsaka siguro, yung boundary kasing na-expose sa atin is sort of a wall. A wall. Yes. A wall. Pag hindi ka na pumapasok Hindi ka na bigla sa pumapasok. tao. A wall yun! galing ni guys. Access without lift talaga to. Like, Chair. And And chair. subscribe. tinapos niya. Hindi. Parang wall yung naging exposure sa atin ng word na boundary. Hindi siya door. Kumbaga parang naglelet ka ng person ng information sa sa sarili mo, tapos nagbibigay ka rin sa iba. Hindi siya ganun eh. Parang wall yung boundary na na-expose sa atin. So kumbaga pag boundary, linya siya na pataas na kumbaga you don't let other people na pumasok dito sa ganitong kind ng conversation, and then para nagtatranscend siya to something na tawag dito. Hindi. Lugar. Nagtatranscend siya into something we call na parang transcendence, na kumbaga parang pinagpapasa Diyos natin yung mga bagay-bagay. Parang bahala na si Batman. Ipinapagkibit balikat natin yung mga something. Hindi lang siya, kumbaga, sabi nga 'di ba sa communication, parang merong nagsisay ng yes, merong nagsisay ng no, meron din nagkikibit balikat na parang to make a peace, parang matapos na lang yung conversation, bahala na si God, bahala na si Batman, bahala na si Lord. So kumbaga transcendence yung gusto mong mangyari. kawawa pala si Batman. Pwede part din talaga yan ng Bryce sa sinasabi mo na yung paglagay natin ng tiwala sa bawat isa. Oo. Kasi kung may tiwala tayo, we are allowing them to do their part Yeah, we're allowing them to enter the door. at some point. Yeah. Kasi pag nagbigay ka naman ng instructions, they should know eh. Ang mahirap nga lang kasi dyan, parang, yes, you let them, you allow them, pero for a certain degree, tapos na-abuse siya. For example, you provided them with everything, tapos they wanted more from you. Parang yung siya. sinasabi ng Yung matatanda na, expectations. binigyan mo na ng kamay, inabot buong braso mo pa. Binigyan mo na ng pagkain, gusto isusubo Yan yun, pa sa'yo. tolerate. Parang ganon. Tolerance. Ayun. So like, because, nandun, ako for personally, because nandun na eh. Parang nag-provide na ako, tapos nung they wanted more, parang nawalan ako ng choice na, kasi nandito na ako eh. Anong gagawin ko? Nandito na ako. Parang yun yung mahirap sa mga katulad namin na mahirap mag-no. Kasi parang, you're generous enough to provide them everything, to give them everything that they need or the best effort na you can give. Tapos they wanted more from you pa. Tapos in the end, syempre mahihiya ka naman na Ikaw pa talaga nahihiya. mahihiya na itanggi mo na sige na, subuan na kita, halika dito. 'Di ba? Kasi nandyan ka na eh. Parang kakabit niya rin yung expectations, no? Parang Yes. nabanggit din kanina. Kasi Standards. pag standards, Totoo yun. expectations, na parang pag nag-set ka ng boundaries, you probably, more likely, nag-set ka rin ng expectation. Pero dyan nga din papasok na yung kung masasaktan sila sa pag-set mo ng boundaries, ibig sabihin nasanay sila na wala kang Ganun protection. ka. Kaya maganda din yung kay Zoe na no is no. Right? Pero depende siya sa person kung kaya mo. But, ang naano ko kay Zoe, nung na-figure out ni Zoe, I think, nung na-figure out ni Zoe na our group, I'm not saying na parang parang I'm just speaking Yes, yes. dahil based doon na sa nagiging natin, transition experience. Napansin ko lang din na parang, because before, napakataas ng wall niya. Yeah. Napakataas ng wall niya.
When she said no, no. But, right now, she knows how to say yes. Saka, She knows, inababalansa niya. she balance everything na. Parang, she also try to explore other things. May tanong ako, Zo. Ay, ako. Minsan, sige, Hindi, joke lang. daw. Sorry, ituloy natin yun. Okay, go. Boundaries. Bilis ka usap. Sige, wag na. Moving forward. Sorry. Moving forward, I will not question you. Hirap ko rin sa Pero question, minsan ba na-off ka? Kasi di ba, this past few days, few months na weeks, na we always say na, Zoe, ganito, Zoe, ganyan, Zoe, ganito. Na-off ka ba na ang dami naming dinadump sa'yo na Actually, hindi. ginagawa? I feel needed. Necessity. Sana si Rika din. Shout out! Bigla siya na po. Shout out! Hindi kasi siguro, kapag na-meet mo yung mga tao na alam irespeto yung boundaries mo. So, parang kahit ibaba mo yung walls at a certain point, gusto mo ring tanggapin eh. Kasi alam nila kung hanggang saan lang. Tsaka alam nyo guys, feeling ko kaya din kami nag-click apat. Like, ganun. Kasi, Kasi ito. kasi yung work ethics namin, alam nyo, tinuturing namin yung TAC as trabaho, guys. Free na work. Free work siya. Tinuturing namin to as work na may ethics kami na hindi namin napag-usapan, pero may work ethics kami na unconsciously na susunod naming apat, kaya kami nag-click. Tsaka nasasabi din namin sa isa't isa kung ano yung, since may boundaries nga, nasasabi namin kung anong need namin. So for example, ako, sinabend ko si Zoe na, konting bilis pa Zoe kasi medyo nababagalan ako, tas initiative pa. Ganyan. So, kasi first time nang ma-handle yung mga gantong bagay so naiintindihan namin. Kaya may mga bagay na kaming apat, close kami as close, pero meron pa din kaming, kahit nakikita na ng mga tao na hanggang dikit talaga kami ni Ate MJ, meron kaming times na Difference tayo. difference, tsaka meron pa din tayong thin line na hindi We namin know. kinocross. We know, yes. Yes. For example, We know where to side. Ano Yes. ba tama? Tama ba? Tama. Di ba? Kasi pagdating sa certain topics, certain ng life natin, alam natin kailan lang tayo magsasalita. yes. Alam natin kailan tayo magbibigay na magkakalabit ng oy, anong balak mo? Okay ka lang ba? Oo. Alam natin. Siguro kasi naintindihan na natin. Kahit pag nag-aaway tayo Alam natin when to, alam mo yun, shut our mouth. Alam na natin yung when to give space. Naintindihan na natin yung point na. Pero, hindi tayo, pero dumating din tayo sa point na kinailangan natin in-explain din. Di ba? Which is, may mga bagay pa din na hindi naiiwasan. Yes. But, ang nagiging procedure namin, procedure. Sabay-sabay. Scientific method. Personal life, may May procedure. Hindi kasi parang napansin ko lang, parang ang naging ganap namin is, kahit akala namin na gano'n na kami ka-open, Yes. meron at meron pa rin point na kailangan pag-usapan, na kailangan linawin para magkaintindihan. Tsaka may mga bagay, kahit sobrang close nating dalawa, may mga bagay na hindi pa rin natin pinag-uusapan. Usapan. Diba? At alam natin na parang hindi siya dapat pag-usapan nating dalawa. So kapag may mga ganong, kunwari, hindi ako okay. We're Tapos, just aware. Aware siya na hindi ako okay, tapos kakamustahin lang niya ako. Tapos hindi siya magtatanong kung bakit hindi ako okay. Kasi kapag hindi ko sinabi sa kanya, ibig sabihin, ayokong sabihin sa kanya. Yeah. Pero kapag okay na ako, dun ko sasabihin sa kanya, dun ko ikukwento sa kanya kung bakit. So meron kaming ganong certain boundaries na kaya kami nag-click apat kasi alam namin how to handle each other. Na hindi namin siya nakukuha din sa ibang tao or basta-basta sa ibang tao na feeling ko yun din yung dapat makuha nyo. Kung alam nyo sa sarili nyo na baka hindi kayo nag-vibe or nag-click sa ibang tao, baka kasi hindi pa nila nagagamay yung boundaries na gusto nyo para sa sarili nyo at para sa ibang Parang ano tao. lang din yan eh. Yung sa amin, ito kami lang kasi nakikita nyo, but yung group mismo namin, kasama yan sila Rika, sila din yan, malaki kami, but eventually, Literal. ay, my God.
Pwede ba i-blip to? Gusto ko mang blip. Nag-react siya eh. Kayo lang. Nakagigil. Pati ka eh, no? I mean, marami kami, pero hindi kailangan dumating sa point na kailangan may mag-audition para makasali. Yes. Di ba? Nafe-feel namin kung sino lang yung allowed. Alam namin kung hanggang saan lang. Kasi we care, we care to each other. But I just want to say this to everybody. Yung love without boundaries, doon pumapasok yung abuse. Yes. Yes. Doon Not na-abuse. love anymore if 'Di ba? comes to But that at certain limit as well, yung care din, pag hindi yun na bibigay din at nababalik sa'yo, care without limits becomes exhaustion din. Yes. Exhaust tayo. Nasasagad din tayo pag hindi din natin na-feel na, ay, may care. Wala silang care. Di ba? Hindi nagiging, hindi mo nare-receive din. Hindi nare-reciprocate yung mismong feelings eh. Na dapat, hindi yun, hindi yun kailangan i-ask. Hindi yun kailangan i-ask at certain lip. Hindi yun kailangan i-ask. Kailangan yun, ikaw ang maka-feel na kailan mo ibibigay yun. Kaya nga kayo friends eh, kaya kayo magkaibigan eh. 'Di ba? Ito din, isa pang payo. Remember guys, pag may mag-partner, you should know saan kayo sa side, kahit sa ibang grupo. Kasi kayo, tapos na yung mag-jowa ng kinampihan nyo, tapos na sa issue, yung kaibigan hindi pa. Yes. Yun ang mahirap eh. Kaya kailangan yung mga kaibigan. Tumatawa si Rica. Kaya yung mga kaibigan, dapat alam din kung hanggang saan lang. Or, minsan, dapat we know what to share. Kasi, mahirap din. Yes. Pag ang kaibigan din kasi, nafe-feel din nila yon. Yung sinasabi natin sa family, di ba? Sinaktan ka niyan. Ayoko nang yan. Susuntukin ko yan. Ayoko nang yan. May galit. Di ba? May gigil eh. May factor. Kasi ano yun eh. Tawag nito, nature natin yon na to protect each other. Yes. To protect the family. Hindi kayo inaalagaan, hindi kayo inaano eh. But again, ask the people first, ask the person first, kung sinabi niya lang ba yun, just want to share, just want to give you an awareness, just want to keep you updated, or she just really need a help. Yes. Magkaiba yun. Yes. Magkaiba yun. Magkaiba yung kailan ka gagawa ng action, magkaiba yung kailan ka lang makikinig. Okay? Kaya nga sinasabi nila, di ba, pag ang tao nagsasabi sa'yo, meron din tayong karapatan. Kung si Zoe nag-open sa akin, may karapatan din po akong magtanong sa kanya. Linawin ko lang, do you just need my ear? Or do you need my whole advice, body? yes. Para maintindihan ang Tatanggalin ko sinasabi tong mo. tenga ko. Kailangan mo? Diba? Kasi may mga bagay na kailangan lang nilang kanina mapag-open at yung aso. Kanina pusa ngayon aso na. So naman, Dami talaga nangyayari. mamaya May friend point na natin gano'n dyan. eh. Na kailangan ko lang mag-open. Please. Pero, kailangan din kasi maging responsible at accountable din yung taong nag-share. Na linawin din Linawin. kung ano lang yung ginagawa mo. Kasi hindi mo maaasahan na hindi mag-react yun. It's a Tsaka nature. kung tama. Kung tama, kung walang halong kasinungalingan. At walang fake news. Dapat kung mag-share ka, share mo Mo ang ang totoo. buo. Di ba? Ang buo. At hindi yung crop screenshot. Reset. Conversation. Eto na naman tayo Yung eh. pinakamahirap, guys. Pag nagsabi kayo ng ganyan, kahit ang tao hindi yan magsalita, binibigay nyo sa kanila yung buong judgment. It's for them to judge. It's for them kung magli-listen lang sila. It's for them to choose kung may ikukwento din sila. You cannot force them para hindi magsalita. Hindi nyo naman sila hawak 24/7. Hindi nyo sila kasama 24/7. So, hindi nyo pwedeng laging sinabi, Pex man, mamatay man, hindi ka magsasabi kailan Cross man. my heart. Diba? Cross my heart pa pala. Tapon susi. Diba? Haba. Hindi nyo maaano kagad yun eh. Tayo lang din. So, ayun lang, yung sinasabi ko, love, hope. Iba na. Hindi, I mean,
Love without boundaries. Yes, we are being abused. Pumapasok, becomes abusive. But care without limits, dun din pumapasok yung exhaustion. So I hope na itong nagiging topic namin ngayon, meron din kayo nakapulutan ng aral, naiintindihan nyo yung mismong mga sense namin at all. Again guys, pag nagbigay ka ng respect sa sarili mo at nag-say no ka, it's not for them. It's for you as well. Yeah. Okay? It's not just for them. Yun pala. It's not just for them. It's also for you. Kasi yung boundary kasi yan, hindi yan selfish act. Eh. Yes. Yung nandun yun, di ba? Yung boundary nandun yun sa ano. Yung kinakita namin kahapon. Pero oo, tama. Kasi yung iniisip kasi nila ng ibang tao na hindi marunong umintindi. Pag nag-no ka, selfish ka, or mapagmataas ka. Pero in reality, Minsan pa sinasabi nila na ano, ang taas ng standard mo mahirap ka lang naman. Mga ganun. Ganito lang naman yung buhay niyo. Again, guys. Ang hindi kasi naiintindihan at nakikita ng lahat na ang boundary is not a selfish act but actually a self-respect. So, paano mo i-expect sa iba na respetuhin ka kung hindi mo i-respeto yung sarili mo? Tsaka siguro, last na, kasi di ba sabi ko 3 yung principles na. Pero pa pala tapos. It boils down, Charis. Parang sinasabi kasi ng CFM, dun sa coordinated management of meaning, sa last part niya, na parang, to coordinate, hindi mo kailangan banggitin lahat ng information. To coordinate, pwede mong i-communicate kahit ilang porsyento lang ng meaning or ng pinaparating mo. Parang sinasabi lang niya, for you to make a piece or for you to be coordinated, parang you must keep some information sa sarili mo lang. Kasi pag nag-give mo yung 100% ng information sa ibang tao at wala ka nang tinira sa sarili mo, kawawa ka. Kasi, para ang sinasabi lang nung theory, you didn't coordinated the information sa sarili mo muna. Ganon. Parang sinasabi niya lang na, respetuhin mo muna yung sarili mo. Bago yung iba. Kasi, mahalin mo yung sarili mo Yeah. makapagmahal ka. bago yung iba. So, to communicate or to coordinate to others, you coordinate muna sa sarili mo kasi meron tayong tinatawag na intrapersonal communication, di ba? So, parang, although, meron mga instances na meron mga spontaneous na conversations na hindi mo na kayang kausapin yung sarili mo. Ano bang gagawin mo? Walang chance, but siguro doon siya napupunta sa isang passage nung libro na wala, iba-iba tayo ng emotional quotient. Iba-iba tayo ng EQ para malaman yung mga ganong bagay na in an instance na kailangan mo nang iparating yung ganong information or yung ganong boundary na iset siya, agad-agad na ibibigay mo yon. Hindi tayo pare-pareho ng level. So kumbaga, more than yung pag-set ng boundaries, siguro pag-intindi sa iba na mas mababa yung EQ sa'yo. Totoo yun. Yun yung parang inaano dun sa part ng theory na hindi sa lahat ng bagay mag-a-apply yung sinasabi natin, di ba? Na parang, hindi, ganito, parang intindihin mo siya, ganun. Ito yung boundary, ganito, ganyan. Hindi siya maglalapat sa taong mababa ang emotional quotient. But hindi natin tinotolerate yung mga taong mababa ang EQ, but yung theory parang sinasabi niya lang, and ako sinasabi ko na parang, ayun, be kind. Kasi sa mga past episodes natin, parang sinasabi din natin na be kind sa mga ganun. You don't know how parang Ayan na! Nakahawa na rin siya. parang you don't know how heavy their baggage is. So, we don't know the weight kung ano mang pinagdadaanan or kung saan sila nanggagaling, bakit sila naging ganun. Yeah. Kung bakit ganun yung interpretation nila sa mga bagay-bagay. But then again, babalik na naman tayo doon na parang hindi natin tinotolerate yung mga bagay na yun. It's just that gusto lang natin linawin na parang merong mga instances na ganun, na tayong may encounter. So, yun nga yung point na, katulad niya sinasabi mo, malaking bagay din talaga yung age cannot say about maturity.
Yeah, di ba? Seniority. Seniority at all, authority. Lahat ng may T. TY. Kailangan na Lahat na may ganon. Kasi parang, ang nagiging ganap kasi yan eh, respecting others is good. But, respecting yourself technically is better, but it is growth. Yeah. Diba? Hindi mo masasabi kung anong edad yung mismong dapat magsabi na, oh, matured ako eh, 28 na ako. No! Diba? Marami tayong kakilalang ganyan na up until that age, 40s, 50s, they don't even care. They keep on invalidating the peoples. The people. People. People's part. Meron nga, di ba, mga batang 7 years old, tas 8 years old, tas naiintindihan na nila yung mga adult things, sasabihin mo, matured na yung batang to, di ba? Pero 7 years old, 8 years old, bata pa sila, pero ibig sabihin ba ng maturity is naiintindihan na nila yung mga certain things na hindi normally naiintindihan at that age. Yun yung, diba? Kaya dapat talaga, hindi laging ginajudge yung ibang bagay na ganun. We also have to understand first na, kung tayo kaya nating intindihin yung sarili natin at magbigay ng dahilan, kasi nga sinabi ko na, it's not just about for them, it's also for us. 'Di ba? But, in other word, it's all about growth, guys. Kasi, sa atin yun, personal natin yun. Paano natin magagawang magtanggap? Parang ano yan, don't do unto others what you don't want others do unto you. 'Di ba? Very simple form na dapat mariwanag sa inyo kung ano yung bagay na gusto lang ninyo. Ito lang yung gusto ko, please. But you should know how to communicate. You should know how to say no. You should know how to limit yourself in terms of caring others. You should know how to compromise. 'Di ba? Let them know that you are open to compromise. 'Di ba? Hindi yung laging ang choices na lang no, you can do it. You know what to do about it. Kilala ka namin, may plan hanggang D ka. A hanggang D. Di ba? No. Please help me as well. Ganun lang yung idea natin. So, again. Alright. Oh. No, wow! Parang ang hinhin naman ako. Ayan, yun tama. Yun ang tamang key. Diba? Add ko lang din siguro. Sige, go. Yung sa second ba yun, na sinabi ni Brian na yung, or first. Basta yung kapag nag-yes ka, like, you just say yes kasi para matapos na. Pero siguro ang isipin natin is yung, siguro na-fix niya yung now. Pero it might cause a long-term conflict para sa atin. Kapag yes lang tayo ng yes. Sa bagay. Ano, di natin yung naisip kanina. Bakit kayo lang yung sinabi, Zoe? Kasi nga, di ba, we know to kailan pupunan yung kakulangan. Okay, tama. My God! So, yun lang, guys. Kung nagustuhan nyo tong episode na to, please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Yeah, yun. Tapos, follow us also in Spotify kung napapanood nyo man ito at our Facebook page. Lahat yan ay The Assumptionist Choir. So, kita-kits tayo next episode! Bye! Ding, 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 ding.